ibig sabihin natin ay nakalimutan ng Diyos at ngayon, inaalala na siya ng Diyos muli. So, in fact, hindi ganoon. Kanina nga lang, bago ka umalis, ang sabi ko nakalimutan ha, mawawala ka. Yung battery, nakalimutan ko, akyat. Tapos, ay, naiwan ko na naman yung ganito. Akyat na naman. So, ang tao madali makalimot, di ba? Sabi nga ng asawa ko, buti na lang kami yung isa-isa, hindi mo nakakalimutan. Siyempre, di ba? Pero, ang Diyos, kahit kailan, hindi niya nakalimutan si Noah. Hindi niya nakalimutan yung lahat ng nasa loob ng arko. Ano nga ibig sabihin? Sinasabi na God remembered Noah. Ang ibig sabihin po ng bagay nito, sabi ko ng Exodus chapter 2, nasabi po roon na isa pang translation. In Genesis chapter 8 pa rin verse 1, the Living Bible naman, nasabi roon, God didn't forget about Noah and all the animals in the world, in the ark. Ang sabi noon, ibig sabihin ng remembered is, hindi naman nakakalimutan ng Diyos sila Noah. So, andoon palagi sa isip ng Diyos, si Noah. Isa pang translation, sabi dito, Genesis chapter 8, ulit ng the Message Bible, then God turned His attention to Noah. So matapos ang lahat, ibinalik ng Diyos daw muli ang kanyang atensyon. Ibig sabihin, andun lagi sa isip ng Diyos si Noah. At ngayon, tapos na ang lahat, ang atensyon naman ng Diyos ay ibinabalik niyang muli para kay Noah. No. Tingnan natin itong Exodus chapter 2. Ang sabi ng kapatid siya pa nito. So God heard their groaning. Ito yung panahong inaalipin na ng Egypt ang buong bayan ng Israel. Dumadami sila, pinahihirapan sila ngayon ng bayan ng mga taga-Ehipto at gusto silang lumigin kasi natatakot silang masyadong lumaki ang population ng mga Israelita, sila na ngayon ang lulupigin. So baka sila ang makukukay nila ko, pinapahirapan ngayon ang mga Israelita. At dahil sa kahirapan ka lang niladaanan, umiiyak sila, tumatangis sila sa Diyos. So sabi ng verse 24 ng chapter 2, so God heard their groaning and God remembered His covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. So anong ibig sabihin ngayon ng remembering? Anong ibig sabihin pag ang Diyos ang sasalita na God remembers us? Ang ibig sabihin nito ay God na naaalala ng Diyos na tayo, ang ibig sabihin nito, it means that He is about to act on His promises. So pag sinasabi ng when God remembers, ang ibig sabihin nito, ang Diyos ay nakahanda ng kumilos upang tuparin ang kanyang pangako sa atin. Di ba? Ang ganda ng talatang binigay sa atin ng Diyos. Noong talatang yung verse 1 na yun, pinapaalala sa atin na kapag tayo ay inaalala ng Diyos, ang ibig sabihin lamang nun, ay nakahanda na ang Diyos na tuparin niya ang kanyang pangako na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Kaya nga, kapag nananalangin tayo, ano bang ginagawa natin? Di ba ipinapaalala natin sa Diyos ang kanyang mga pangako? Panginoon, sabi niyo po sa inyong pong mga talata, ng inyong pong mga salita, anuman ang aming hilingin, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. At idalangin namin may pananampalataya at pasasalamat, inyo pong ipagkakaloob sa amin. At sabi niyo po sa inyong pong mga talata, pumatok kami at kami pag-uuksan niyo. Humingi kami at kami pagbibigyan nyo. Humalap kami at kami makasusumpong. Di ba? Sa tuwing tayo ay dumalapit sa Diyos, kapag tayo ay nananalangin sa Diyos, lagi natin ipinapaalala sa Diyos sa kanyang mga pangako. At kapag naalala ng Diyos sa kanyang mga pangako, ibig sabihin nun, nakahanda na ang Diyos na tuparin niya ang kanyang mga pangako binitiwan niya para sa atin. Di ba? Yung baby ko, palagi napapaalala yan. Pag kami nakikita yung gusto niya, pag may nakikita yung nagandahan siya, nagustuhan niya, para sabi niya, Daddy, pag marami na tayong pera, yun naman ang lagi ano niya. Pag marami na tayong pera, hindi tayo yan. Sagot ko siyempre, oo. Ang criteria naman, pag marami na tayong pera. Pero bago nangyari yung pag marami na tayong pera, ang ulan noon, nung maliit pa siya, sabi niya, Daddy, gusto ko nung pili tayo. Ang sabi namin ng mami niya, pag marami na tayong pera, bibili natin yung bagay. Pag marami tayong pera, bibili natin yan. So, nung lumaki siya, nung lumaki na siya, yun na naging prinsipyo niya. Daddy, gusto ko yun. Pagka marami na tayong pera,
bibili tayo na. Siyempre, anak, marami namang pera. Alam na namang marami ng pera, hindi ba natin bibili? Pero yun ang kanyang criteria. So, ipinapaalala palagi niya yung mga pangako na sinasabi namin sa kanya. Pag marami na tayong pera, bibili tayo ng ganito, bibili tayo ng ganyan, bibili tayo ng ganito. Ganun, kung ganun sa kanyang magulang, tayo. Ganun tayo dapat maging sa ating magulang na nasa langit, sa ating amang nasa langit. Lagi natin yung pinapaalala sa kanya ang kanyang mga pangako. At kapag ka ang Diyos naalala ang mga bagay nito, ibig sabihin nun, ang Diyos ay nakahanda ng kumilos ayon sa kanyang mga pangako. Diba? Napakabuti po ng Diyos. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. So, kaya nakasurvive si Noah at lahat na nakasakay sa arko because God remembered them. It was because God, dahil sa kabutihang loob ng Diyos, dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa habag ng Diyos, pinanatili niyang ligtas ang lahat ng nakasakay ron. Pangako niya, lilipunin niya na ang lahat ng tao. Iipit siya po. Ang sabi ng Diyos, lilipunin niya na ang lahat ng tao. Sabi ng Diyos, mawakasan niya na ang lahat ng tao. Pero sabi niya, ang pamilya ni Noah ang aking ililigtas. Tapat ng Diyos, naalala niya lang yung pangako niya kay Noah. At hindi siya umaalis sa kanyang pangako na yun. Nananatili siya sa kanyang pangako na ililigtas ko ang pamilya ni Noah. Noah found favor in the eyes of God. Kaya gagawin ko ang lahat para manatiling ligtas. Sa buong panahon ng bagyo, sa buong panahon ng kanilang pananatili sa loob ng arko, nagawa nilang maligtasan yung matinding dilubyo because God remembered them. Gumawa ang Diyos ng napakagandang gawa sa kanila pong mga buhay. Amen po ba? Tingnan niyo ito sa verse na ito. Yan. Can a woman forget her nursing child? Sabi po ng Isaiah 49. And have no compassion on the son of her womb. Even this may forget, but I will not forget you. Behold, I have inscribed you on the palms of my hands. Your walls are continually before me. Sabi, kaya bang kalimutan ng isang ina ang kanyang anak? Parang mahirap isipin yun. Dinala ng isang isang ina ang kanyang anak sa kanyang sinapupunan sa loob ng 9 na buwan. For 9 months, dinadala ng isang ina yung bata sa loob ng kanyang sinapupunan, iniingatan, inaalagaan, kahit nasa loob pa yan, pinakausap na yan, kahit sa loob pa yan, pinapakainin, pinapainom ng gamot, pinapainom ng vitamins, binibigyan ng mabubuting mga pagkain na kinakain ng isang ng ina para maalagaan niya yung batang nasa loob niya. So, iniingatan niya yung for 9 months at pagdating ng araw ng kanyang pagluluwa, pagsisilang ng bata, dumatan siya sa napakatinding pain. Mamaliban sa panahon natin ngayon, pwede lang mag-CS, tulog yung magulang, tulog yung nanay, tapos pag-isip, may baby na wala ka. Diba? O kaya naman minsan ay meron tayong tinatawag ng painless, diba? Yung pag-isip mo, si mama, yung kwento niya, gano'n eh. Pag manganak siya, ang gagawin ay dadalhin siya sa ospital, pagkatapos ay sasakay siya ng gamot, at sabi sa kanya ng doktor, hindi mo na kailangan umire, automatic na lalabas yung bata. At pag sabi ng nanay ko, sabi ni Pastora, pag gising niya, ayun, nandun na kami sa tabi niya. So, hindi niya naranasan na magkaroon ng pain habang siya ay nagdadala ng tao. But nevertheless, hindi makakalimutan yung joy na nararamdaman ng isang magulang kapag nakikita niya yung kanyang dinala for 9 months sa loob na kanya sinapupunan, makikita niya nasa tabi niya na may buhay. At nandoon na maganda yung bata, ang sarap hawakan, ang sarap kargahin, di ba? Iba yung karanasan na maging magulang yung isang babae at isang lalaki. So pwedeng, ang sarap ng pakiramdam. Pero sabi dito, pwede bang makalimutan ng isang ina ang kanyang anak? Hindi pwede. Ang hirap. Mahirap gawin kahit gaano man kasama yung isang bata, kahit gaano man kasama yung isang anak, palagi at palagi, maaalala at maaalaga siya palagi ng kanyang magulang. Pero sabi dito, kung sakali man na makalimutan ng magulang, makalimutan ng ina ang kanyang anak, pero ang tapat na pangako ng Diyos ay
will not forget you. Pwede kang kalimutan ng nanay mo, pwede kang itakwil ng nanay mo, pwede kang itakwil ng tatay mo, pwede kang itakwil ng magulang mo, hindi na kita alam ngayon, wala ka ng kwenta sa akin, wala kang halaga sa akin. Pero sa Diyos, sabi niya, but I will not forget you. Kahit kailan, hindi kita kakalimutan. Kahit kailan, hindi kita pwedeng makalimutan. Bakit? Ang sabi roon, because I have inscribed you in the palms of my hand. Isinulat kita sa aking mga palad. Tuwing makikita ko yung palad ko, andun yung pangalan mo, nakatatak sa aking mga palad. At hindi tayo pwede makalimutan ng Diyos. Kapag tayo ay naaalala ng Diyos, ang tanging ibig sabihin nun ay nakahanda na ang Diyos na tuparin ang kanyang mga pangako. Amen. Sino rito nakaalam na may pangako sa kanyang Diyos? Sino rito ang kumbinsido na alam niyang may pangako sa kanya ang Diyos? Ang pangako ko sa iyo, ibigay ko sa iyo ang bituin. Pangako ko sa iyo, ibibigay ko sa iyo ang buwan at ang bituin. Binigyan siya ng buwan. At maraming bituin. Minsan hapon dito na buwish. Yun ang pangako ng isang tao. Pero ang Diyos, matindi yung pangako niya. Pangako niya, palaging sa ikabubuti po ng bawat isa. Yun na nga lang yung paborito mong verse, sabi ng Lord, sa Lucas. Paborito ko yun. Hindi ko nakakalimutan yung verse na yun. Ang sabi ng Lucas, kahit isa mang bubok sa ulo mo, hindi ko pababayaan malaglag. Paborito ko yun. Lalo na nung nagsisimula na akong magkaedad. Kasi sa lahi namin, alam niyo na yan, malinipis ang mga abardo, malinipis ang buhok. Ang umali siya, shaggy lahat ang buhok. Topless. Top down niya lahat. Ang mga umali, top down. Ang mga abardo, malinipis. Sabi ko, Lord, hindi ko pwede. Hindi ko matatanggap. Hindi ko kaya tanggapin yung ganong klase ka na nagaya. Baka, wala akong paglulugaran sa mapaabardo, disgrasya. Matataas ang mga noon ng mga naabardo Matataas ang airline niya. Hindi ko matanggap, Lord, papunta pa ako sa umali siya, lahat na po, Lord. Nadaanan ko yung verse in Lord, in Jesus' name, I confess this promise. Inangawang ako tumasin ng ito, hindi ko pakakawalan to, Lord. Kahit isang mang buhok sa ulo mo, hindi ko hayaang mahulog ko. Kita nyo? Hindi tumaas na todo yung hairline ko. Nanatili siya, nakapix na yan. Kung naalala ko pa nung mas matagal yung mas maaga yung verse eh, baka mas mababa pa yan. Medyo nahulitan natin yung verse kaya medyo tumaas ng konti yung hairline. Nasabi, Lord, pangako mo to. Alam ko, Lord, ito ay symbolical. Alam ko, Lord, ito ay hindi naman talaga literal. Pero Lord, please naman, parang awa nila. Huwag niyo pong pabayaan na yung buhok ko umabot hanggang, yung noo ko umabot hanggang likod. So, huwag naman, Lord. Naalala ko talaga yung sabi ni Smith Wigglesworth. Sabi ni Smith Wigglesworth, nabasa niyo salita ng Diyos, tumayo ka sa aking mga salita at gagawin ko sa iyo lahat ng stand upon the promises of God. Yun yung pinaka-message yung talata. Stand upon the promises of God. Stand upon the promises of God. Yun ang sabi ng mensahe ng Diyos. So ginawa ni Smith Wigglesworth, kinuha niya yung Bible, tapos tinungtungan niya yung Bible, inabakan niya. Lord, sabi mo, alam ko hindi ito ang ibig sabihin. Alam ko ito ay hindi literal na ibig sabihin ay standing upon the promise of God, apakan ko ang Biblia, pero Lord, gusto kong ipakita sa harap mo na I am standing on your promises. Pinangahawakan ko ang iyong mga salita. Lord, I am standing right now on your words. Alam niyo ba kung gaano katindi ginawa ng Lord sa buhay ni Smith Wigglesworth? Namatay yung kanyang asawa. Pinanalangin niya na buhay. Ganoon katindi ginawa niya sa buhay ni Smith Wigglesworth. Sabi niya, Lord, ibilag mo sa akin yung asawa ko, hindi ko kaya. Gusto ko bumalik sa akin yung asawa ko. Tapos anong ginawa? Nabuhay uli yung asawa. Tapos ang sabi ng asawa niya sa kanya, bakit mo ako tinawag uli? Ang saya-saya ko na ron. Pagpahingahin mo na ako. Ang sarap doon, ang saya doon. Isang araw, magkikita rin tayo ron.
sa hindi mo pa oras, ako oras ko na, kaya pakawalan mo na ako sa Lord. Sabi, sige, sabi ko eh. Sige Lord, pinapauwi ko na yung asawa ko yun. Binata na siya ulit. Iba eh, iba. When you stand upon the promises of God, kinatuwa talaga ng Lord. Sabi niya pa, Lord, ang faith ko, walang knife ng doktor ang hihiwa ng aking katawan. Yun ang kanyang panindigan sa kanyang pananampalataya sa Lord. Ayaw niya magpapa-opera. And at that point of time, si Smith Wigglesworth ay nag-bleed na due to, meron siyang bato. Pero talagang acute na yung kanyang kidney problem. Talagang nag-bleed na siya. Every time na nag-bleed siya on stage, nag-bleed siya. Talagang literally, he was bleeding. Pero tuloy-tuloy siya sa pangangaral ng salita ng Diyos. Tuloy-tuloy siya pagtayo sa pangako ng Lord. Naniniwala ako, Lord, nananampalataya ako. Walang kutsilyo ng doktor ang hihiwa sa katawan ko. Hindi ako magpapa-opera, pagagalingin mo ako. And true enough, because God is Jehovah Rapha. He is the great healer. He is the great physician. Pinagaling ng Lord Smith Wigglesworth without undergoing surgery. Without undergoing an operation mula sa doktor. Nawala ang kanyang mga bato, gumaling ang kanyang kidney, hindi na siya nag-bleed, nagsimula siyang lumalakad sa Panginoon. Hanggang sa mamatay siya, tumanda siya, hindi siya inoperahan. Umuwi siya sa Lord na mapayapa. Umuwi siya sa Lord na natulog lamang. Ganun ang ginawa ng Lord sa kanya. So, we have to stand upon the promise of God. Kung gusto nating malampasan yung mga bagyo, kung gusto nating makaligtas sa mga bagyong dumaraan sa atin, then we have to remember this. Hindi ka kinakalimutan ng Diyos. Kapag tayo ay dumaraan ng mga problema, kapag tayo ay dumaraan ng mga pagsubok, kapag tayo ay dumaraan ng mga bagay na hindi natin nagugustuhan, huwag mong iisipin, huwag mong sasabihin na kinalimutan ka na ng Diyos, na pinabayaan ka na ng Diyos. In fact, God always remember you. Lagi kang naaalala ng Diyos. Hindi ka niya pwede kalimutan kasi nakabukit ka sa kanyang mga palad. Hindi niya tayo pwede kalimutan kasi nakasulat tayo sa kanyang mga palad. So always remember, God will do wonderful works. Gagawa siya ng kanyang mga mabubuti magawa, mga dakilang magawa. But for us to survive flood, gagawa ang Diyos, maliligtas tayo. Amen? Amen? Amen. Number 2, kung gumawa ang Diyos, syempre, meron din parte si Noah. At ang kanyang parte ay wait, maghintay. Ang dali, ang dali ng trabaho ni Noah. Ang Diyos, siyang gagawa ng lahat, igagayad yung arko, hindi pababayang bumaliktad ang barko, isi-safe landing ang barko, ay arko, lahat, pananatiliin payapa, matimosay sa loob ng arko, lahat gumilos, lahat ang gawa sa Diyos. Ang trabaho lang ni Noah, wait. Trabaho ni Noah, wait. Siyempre, maliban sa pagpapakain ng mga hayop sa loob, responsibilidad niya yun. Alagaan yung mga hayop na nasa loob, bantayan ang kanyang pamilya na nasa loob ng arko, lahat yun, responsibilidad niya. Pero yung kanilang safety, yung kanilang protection, lahat ginawa ng Diyos. Lahat trabaho ng Diyos. At doon sa panahon na pagliligtas ng Diyos, ang trabaho lamang ni Noah is to wait. Maghintay at maghintay. Tingnan yung mga verse na to. Verse 11, chapter 7. In the 600th year of Noah's life. So, 600 taon na si Noah. Gumawa si Noah ng arko, 500 years old. Natapos, 600 years old. 100 taong tinapos yung arko. Pagkatapos sabi nito, in the second month, on the 17th day of the month, on the same day, all the fountains of the great deep burst open and the floodgates of the sky were open. Nung ika-600 taon ni Noah, doon bumuhos ang ulan. Doon bumuhos ang bagyo at bumukal ang mga tubig. Kailan sila natapos ang mga pag-akaw ng tubig? Sabi ron, now it came about in the 601st year. 601st year. In the first month, on the first of the month, the water was dried up from the earth. Yan ang sabi ng Genesis chapter 8. Nakita niyo
na nag-lapse. Sumakay sila ng arko, 600 years old pa lamang si Noah. Ngayon, yung tubig nagsisimula, yung tubig ay natutuyo na out of the earth, sabi roon, Noah was 601 years old. Isipin nyo gaano sila katagal sa loob ng arko. 1 taon. Ganoon sila katagal sa loob ng arko. They waited for 1 year. Ang hindi, 40 days and 40 nights lamang umulan. Pero 1 year sila nanatili sa loob ng arko. Ang tanging magagawa nila, magkwentuhan. Ang tanging kausapin yung hayop, yung manok ko, nagsawa ng kausapin yung manok ko, kausapin ko yung pusa. Diba? Pero din sabi, on the 601st, pero pansinin nyo pa, ay nakita nyo, doon sa date, ay nakita nyo doon sa date, in the first month, on the first of the month, kailan daw nangyari itong natuyo ang lupa? Kailan daw? January, January 5? Tama ba eh? Sabi sa January 1. Yun sa akin, Roman calendar. Sa ating Roman calendar, January 1. Ano pa kaya ng January 1? New Year. Sino yung ganda ng New Year na ibinigay ng Lord kay Noah? Noong yung kanilang past year, bagyo. Pero yung kanilang New Year, yung lupa. Bagong pag-asa. Bagong pagsisimula. Bagong buhay. Ang ganda ng binigay sa kanilang New Year ng ating Panginoon. So, all of those time, during that time in the ark, they have to wait patiently for God. Maghintay lang ng maghintay sa Diyos. Maghintay ng maghintay sa Diyos. They waited patiently. Lumabas na ba sila sa arko nung matapos yung matuyo na ang lupa? Sabi ron, the water was dried up from the earth. Lumabas na agad ba sila? Hindi pa. Ang sabi sa susunod na verse 14. In the second month, February, sabat natin ngayon, on the 27th day of the month, the earth was dry. Doon na tuyong-tuyo ang lupa. Sabi ron, then God spoke to Noah saying, go out of the ark. Hindi agad, di ba? Hindi porket natanaw ni Noah kasi nangyari yung binuksan ni Noah na kaunti ng bahagya yung pintuan ng arko. At nakita niya ngayon na simula nang mawala yung tubig mula sa lupa at lumilitaw na ang mga lupa. So sabi niya, nakita niya yun, hindi agad siya lumabas. Hindi agad siya nagpilit na gawin kung ano man yung gusto niya gawin. Siyempre, kapag tayo sa kondisyon natin nakalalagayan ngayon, sabik na tayong lumabas ng arko, ayoko na rito. Sawa na ako rito, gusto ko lumabas na, pero hindi. Si Noah, nanatili siya sa loob pa rin ng arko. Kahit nakita niya nang nawala na ang tubig, pero sabi, wala pang go signal ang Lord na lumabas kayo ng arko, kaya naghintay pa siya for another month. Lumipas muli ang isang buwan at nang tuyo na ang lupa, ang sabi ngayon ng Diyos kay Noah, go out of the ark. Laging naghihintay sa Diyos. Laging naghihintay sa Diyos. Hindi niya kahit kailanman pinangunahan ang Diyos. Sabi, pwede na. Tuyo na ang lupa. Wala nang tubig. Pwede na ako lumabas. Hindi. Wala pang go signal si God. Kaya nanatili sila sa loob ng arko. Hindi ipinilit ni Noah yung kanyang sarili na sila ay lumabas na ng arko dahil wala pang pag-uutos sa Diyos mula na lumabas sila ng arko. Now, gusto ko lang ipakita sa inyo itong timing ni God. Ang sabi ng Genesis chapter 7, verse 17, the flood came upon the earth for 40 days. So, andun yung 40 days. Pag tumawid kayo ng chapter 8, verse 6, then it came about at the end of 40 days that Noah opened the window of the ark which he had made. So, andun yung assignment din ng timing ni God. Umulan ng 40 days, at kay Noah, meron din 40 days. Ang sabi ulit ng chapter 7, verse 24. The water prevailed upon the earth 150 days. Sabi ron, 150 days na umaabot ang tubig sa buong mundo. Pagdating ng chapter 8, verse 3, and the water receded steadily from the earth, and at the end of 150 days, the waters decreased. So yung timing ni God, di ba? Nakikita nyo, umulan ng 40 days,
Tapos yung water na natili for 150 days. Tapos after the 150 days, another 150 days, nagsisimula namang maubos yung tubig. Then at the end of that 150 days, 40 days ang pinalipas at doon na simula palabas ng hayop ngayon, si Noah. So merong perfect timing na ginagawa si God. May panahon talaga si God, di ba? Kaya pag inaalala natin ng Ecclesiastes chapter 3, in every time there is a season. Sa lahat ng panahon, may kanya-kanyang panahon. Sa lahat ng bagay sa ilalim ng mundo nito, may kanya-kanyang panahon. Kaya hindi natin pwedeng pangunahan ng Diyos sa gusto niyang gawin para sa atin. So dapat nating maintindihan, God, we have to allow God to do His work. Hayaan natin ang Diyos na gawin niya yung kanyang dapat gawin kasi ang Diyos may sarili siyang timetable. May sarili siyang timing. Ang kailangan lang natin gawin, matuto tayo maghintay. We have to wait. We have to wait. Ang pinakamahirap sa tao gawin ay maghintay. Sino rito yung masayang naghihintay? Yung may kausap ka, nang usapan nyo ay alas 8 ng umaga. Yan ang usapan nyo. Tapos yung dumarating ng alas 9 ng umaga, yung time ng oras nyo, alas 8 ng umaga, tapos andun ka na 7:55. Siyempre, ayaw mo na relate sa usapan, kaya you have to be there on 7:55 para 8 o'clock. Pag gumaling ka usap mo, nakapag-relax ka na at okay na okay ka. Tapos ito na makausap mo, darating siya ng 9 o'clock. Ganoon katindi yung pagkalit niya. Isang oras lang, ha? Ganun yung kanyang pagkalit. Diba? Anong mararamdaman mo? 8 o'clock, dumating ang 8 o'clock, wala pa. Okay lang. Bigay tayo ng konting oras. Lumipas ang 8:05. Diba? Okay lang, baka na traffic. 8:10. Saan na kaya yun? Ngayon, hindi ka naman papakali nun. 8:15. Medyo hindi na maganda yung gumagana sa isip mo, di ba? 8:45. Pag dumating lang ito, pagdating mo lang sinasabi ko sa iyo, pagdating ng 9 o'clock, kinis ka. Wala na. Hello? Okay, wala na. Sige, okay lang. Wala na. Pero walang gustong naghihintay. Di ba? Pag-usapan, kung anong oras ang pinag-usapan, ganong oras dapat tayo pupunta. Kasi kalikasan natin, walang gustong naghihintay. Walang tayong pasensya. Diba? Sumakay ka ng taxi. Ang isipan mo, kaya ka sumakay ng taxi para mas mabilis, para mas madali. Ng traffic, diba? Nagagalit ka rin sa traffic. Naiinis ka sa traffic. Wala, patak na patak yung metro. Hindi naman lumalakad. Diba? Ikalawa, gusto mo kasi agad makauwi. Gusto mo makarating ng bahay, pero traffic. So, naiinis tayo sa traffic. Nagagalit tayo sa traffic. So, walang tao na mahilig maghintay. Ang tao gusto maging madali. Ang tao gusto maging mabilis. Ang tao gusto palagi automatic, andyan na agad. Pero hindi mo pwede. Pansinin nyo ito. Nakita na ba? Sino nito ang nakita na ng paro-paro? Awkward yung tanong, ano? Kasi pagka wala pa, wala akong na-download ng picture ng paro-paro, pasensya na. Pero, saan ba nanggaling yung paro-paro? Sa puno. Sa puno? Wala namang ganyan. Galing niya sa pagiging uod, diba? From a caterpillar. Ang isang paro-paro, merong 4 na stages bago siya maging paro-paro. Una, magiging itlog muna yan. Pagkatapos maging itlog, magiging caterpillar na siya. Pagkatapos niya maging caterpillar, sa panahong iyon, ang trabaho niya lang habang siya ay caterpillar, kumain. Kasi yun ang trabaho niya eh. Gumapang kain. Yun ang trabaho niya para maging paro-paro. So, ang trabaho ngayon ni caterpillar, after, doon sa kanya second stage, kumain lang ng kumain. Sa panahon na yun, pagkatapos na ma-achieve niya yung amount na dapat niya sa matanggap, magiging cocoon na siya. Magkakaroon siya ng, magpapasok na siya sa cocoon,
At pagkatapos ay doon ay magaganap ang proseso na kung tawagin ay metamorphosis. Magkakaroon ng pagbabago. After few days, magsisimula na yung lumabas yung uod at lalabas niya siya in the form na isa lang butterfly. Hindi madaling proseso. Hindi agad-agad. Hindi mula sa itlog paglabas, butterfly na agad. Walang ganon. Pero alam ba natin na sa isipan ng sa isang ng uod na yon, ang kanyang kakayanan ay lumipad. Ano yun ang alam niya eh? Kahit uod pa siya, ang alam niya, I am a butterfly. Lilipad ako. Ang aking isipan ay lumipad. Pero sa panahon niya siya ay naging isang caterpillar pa lang, kahit anong tangkahan niyang lumipad, hindi siya makalipad. Kahit anong pipipilit. Ang aking kalalagayan ay sa paglipad. Ang aking katakuhan ay nakalaan doon para sa pagiging dakila, para sa paglipad. Hindi para sa paggapang. Hindi para sa maapak-apakan ng tao. Hindi ako dito. Yun nasa isipan niya, pero yung caterpillar kailangan maghintay, hanggang sa dumating yung takdang panahon na siya ay magiging butterfly. Maski sa panahon ng kanyang pagiging cocoon, nasa loob siya ng cocoon, hindi pwedeng pwersahin mula sa labas na hiwain yung cocoon at palabasin yung nasa loob para maging butterfly ka. Hindi po pwede yun. Kasi kapag gano'n ang ginawa, na mula sa labas nagkaroon ng pwersa, paglabas nung nasa loob, patay na siya. Hindi siya mabubuhay. Kailangan hintayin yung takdang panahon, yung tamang proseso ay mangyari, na mula sa loob ang mag-iipak bukas at lalabas ang pusa, yung nasa loob, at magiging siyang butterfly. Ano yung proseso na roon? The process of waiting. The process of waiting. Matuto tayong maghintay. Matuto tayong maging pasensya. Ang sabi ng isang verse, siguro favorite na marami ito. Yung binabasa ko talagang blessed na blessed ako sa Lord, sabi niya, Isaiah chapter 40, ang pinaka-popular dito is yung verse 31. But I'm going to back down, sabi mo sa verse 28, don't you know, haven't you heard, the Lord is the everlasting God. Sabi ito ng Good News Translation. He created all the world. He never grows tired or weary. No one understands His thoughts. He strengthens those who are weak and tired. Even those who are young grow weak. Young people can fall exhausted. Sabi ng verse 31. But those who trust in the Lord, sabi ng sa King James Version, those who wait upon the Lord will find their strength renewed. They will rise on wings like eagles. They will run and not get weary. They will walk and not grow weak. So they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall walk and not be weary. They shall run and not faint. Pero pag binabalikan mo Diyos bago ka tumating doon, sabi rin, hindi mo ba nalalaman, hindi mo pa ba narinig that the Lord is the everlasting God. He is the everlasting God. He created all the world. Doon sa kanyang paglalaan ng lahat ng daigdig at sa kanyang panahong walang katapusan, ang sabi roon, hindi kahit kailanman napagod ang Diyos. Galing, no? Tapos, walang nakakaintindi naman ng kanyang kaisipan. Pero He strengthens those who are weak and tired. Even those who are young, growing, young people can fall exhausted. Ang picture is, kung makikipagsabayan ka sa Diyos, kung makikipagsabayan ka, takbuhan, at hindi basta simpleng hindi 100-meter dash. Ang takbo ay marathon. 1,000 kilometer run. 1,000 kilometer. Ito takbuhan. Yung bata, yung kabataan, at yung perfect fit na fit ang kanyang katawan para sa takbuhang iyon, makikipagsakbayan ng takbuhan sa Lord, yung bata, yung kabataan, the perfect fit ang kanyang health, nasa peak yung kanyang kalusugan, makikipagsabayan ng takbuhan sa Lord, mapapagod. Pero ang Diyos, kahit kailanman, hindi mapapagod. Ha? Mapapagod na yung tao, pero siya, tuloy-tuloy pa rin. Walang makapapantay sa lakas ng Diyos. Kaya sabi roon, those that wait upon the Lord will renew their strength. Those
who trust in the Lord for help will find their strength renewed. Now, let me read from you from the Message Bible. Sabi dito ng the Message, don't you know anything? Haven't you been listening? God doesn't come and go. Bakit? Kasi He is an everlasting God. Ang Diyos hindi come and go. He stays, nananatili ang Diyos. God lasts. He's creator of all you can see or imagine. He doesn't get tired out, doesn't pause to catch His breath. Ang galing ng message, di ba? Hindi na mapagod ang Diyos, ni hindi nga niya kinukuha yung hininga niya na, ba tayo pagka napagod? Hindi siya hinihingal. Pero ang Diyos sabi nito, He doesn't get tired. Hindi rin siya napupause to catch His breath. And He knows everything inside and out. Verse 29, He energizes those who get tired, gives fresh strength to dropouts. For even young people tired and drop out, young folk in their prime stumble and fall. So, kung yung mga kabataan, pwede niya bigyan ng kalakasan. But those who wait upon God get fresh strength. They spread their wings and soar like eagles. They run and don't get tired. They walk and don't lag behind. So, ganyan ang nangyayari sa mga taong naghihintay sa Diyos. When we wait upon the Lord, we get fresh strength. Kapag tayo naghihintay, kaya maiintindihan yun, time of waiting inside the ark, dahil naghihintay si Noah kay God, naghihintay siya kay God palagi, ang sabi roon, lagi siya nagkakaroon ng bagong sigla. Lagi may bagong fresh strength. Lagi may sariwang lakas. Hindi na inip, hindi na bagot, hindi na siraan ng loob. Nanatili siyang with fresh strength. Sariwa palagi ang kanyang lakas because he waited upon the Lord. So, kabaliktaran nangyayari. Kapag ang tao full of worries, kapag ang tao full of anxieties, kapag ang tao galaw ng galaw na hindi inahayaan ng Diyos makakilos sa kanyang buhay, mapuprostrate na palagi. Mapapagod, mauubusan ng lakas. But those who wait upon the Lord will receive fresh strength coming from God. Amen? Amen. Lastly, number 3. Okay, number 3 is the faith act. Wait. Okay. Number 3, faith act. Okay? Kumuha ang Diyos, kumilos si Noah, pero syempre, kailangan yung bahagi ng pananampalataya. Ang bahagi ng pananampalataya, syempre, yung ating pagsamba. Asan yung pagsamba? Di ba nangyari yung pagsamba after na lumabas sila sa ark? Doon nangyari yung pagsamba eh. After the ark. Pero gusto ko yung pansinin nyo itong mga salitang ito. Ang sabi ni Genesis chapter 8, sa NASB version, so he waited yet another 7 days. Pansinin niyo itong mga talatang ito. Then again, on verse 12, ang sabi ng verse 12, then he waited yet another 7 days. No. What's so interesting about that is makikita natin may implication, merong hint na Noah is keeping Sabbath. Noah was keeping Sabbath even in times, during that times in the ark, sa panahon na siya ay nasa loob ng arko, Noah was keeping his Sabbath on the seventh day. So every time, all year out, during that 1 year period inside the ark, ang ginagawa ni Noah, he keeps his Sabbath. Lagi niyang ginagawa yung kanyang, ito ang araw na itinakda ng Diyos para sambahin ko siya. Ito ang araw para sambahin ng Lord. Ito ang araw. Hindi naging issue, hindi naging hadlang, hindi naging balakid para kinuha na, wala kami sa labas, andito na kami sa loob ng arko, kaya wala kami magagawang pananambahan sa Lord. Hindi. Every Sabbath, He keeps it. Lagi niyang ginagawa. Lagi niyang tinutupad yung kanyang devotion kay God, yung kanyang pagsamba. Kaya ang ganda ng talat, yung mga verses na yan, na ipinapakita, hindi naman basta siya nag-send noong mga ibon, hindi lang siya nagpalabas ng mga ibon, kundi ipinapakita sa mga talatang iyan na every Sabbath, he worships God. Sinasamba niya ang Diyos. Now,
Bakit niya natin sinasabi ito? Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, sa lahat ng panahon ng ating pagsamba, ang Diyos ay bumababa upang pagpalain ng bawat isa. Hindi yun po ba? Sabi yan ng Exodus. Wala pa tayo sa Exodus, pero that is the principle. Every time we worship God, God ascends from His throne, tapos pinibless niya ang bawat isa sa atin. Pinagpapala niya tayo. Yan ang pangako ng salita ng Diyos. Every time we come to meet God, God blesses us. Pinagpapala tayo ng Lord. Ibinibless niya tayo. Kaya, hindi tayo ngayon, titipon tayo ngayon. God is reaching out His hand, binabless niya tayo. Pagpalain ka ng Lord. Pagpalain ka, pagpalain ka, pagpalain ka. God is doing that. Binibless niya tayo isa-isa. Pinagpapala niya tayo sa mga sandaling ito. Now, with that in mind, yung sa isip ni Noah, pinagpapala ako ng Diyos. Sa akin pala naman sa araw nito, pinagpapala ako ng Lord. Kaya ang ginagawa niya, kumukuha siya ng ibon. At pinalabas niya ng arko upang tingnan kung ano yung pagpapalang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Una, pinadala niya yung uwak. Tapos yung uwak, hindi na muli bumalik sa loob ng arko. Nakikita niya lang yung uwak, palipad-lipad sa kaliwakan. Ibig sabihin, walang itong malapagan. Wala siyang makita pang malalapagan. Kaya, paikot-ikot. Yung uwak, hindi na nangahulugan lumayo na. Kasi wala naman siyang nilalapagang iba eh. Yung uwak na nag-ili sa ibabaw ng arko, andun lang siya. So, ang ginawa, nag-wait uli si Noah ng another 7 days at pinalabas niya naman yung kalapate. Paglabas ng kalapate, walang madaungan dahil yung kalapate ay bumalik uli. So, pinapasok niya uli yung kalapate. Tapos, he waited another 7 days, sabi noon, pinalabas niya uli yung kalapate at pagbalik noon, meron ng kagat-kagat na dahon. Okay? So, ibig sabihin, may nagsisimula ng mga punong lumabas. May nabubuhay na sa lupa. Meron lang may pag-asa ng buhay. Pero wala pa rin malapagan yung ipon, kaya bumalik siya muli. So, Noah waited another for 7 days and pinalabas niya uli yung ibon, yung dove. At pagtapos nun, hindi na muling nagbalik yung dove. Ibig sabihin, meron na siyang nasisilungan. Meron na siyang nalalapagang mga puno o kung ano pa man. Makakaya niya na mabuhay sa labas ng arko. So, with that in mind, di ba? Nakikita natin, Noah kept this Sabbath. Noah kept this worship. Lagi niyang sinasamba ang Diyos. Ang doon pala, kaya nga unang-unang ginawa niya, pagkatapos nilang lumabas ng arko, nagkakay siya ng hayop, hinandog niya sa Diyos, at sinamba niya ang Panginoon. Because Noah kept a worshipful life. Lagi siyang sumasamba. At times of stress, at times of troubles, at times of problems, at times of trials, ang pinaka-best, the best na pwedeng gawin natin is worshiping God. Worship the Lord. Pwede kang umiyak, huwag ka lang mawawala. Kasi lang iyak ka lang. Pero huwag ka lang nagmumura, huwag ka lang naninisi ng kung sino-sino, huwag kang, pwede kang umiyak, pero pinaka-the best na magagawa natin ay sumamba tayo sa Diyos. Amen. Look at these illustrations. Ayoko na mag-quote sa Old Testament kasi sinabi ko na yung nakaraan. New Testament tayo. In the book of Acts. Si Peter at saka si John may pinagaling. Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus, rise up and walk. And the lame, yung tao, lumakad, tumayo. Ano nangyari? Lusutan nun, pinuli sila. Ginuto. Pagkatapos ay pinagsabihan. Sabi sa kanila, huwag na kayong muling mangangaral. Huwag nyo nang sasabihin na si Jesus ang nagpapagaling ng mga tao. Pinagbalaan sila. Pero nung ginawa na, pag-uwi nila sa loob ng kanilang tahanan, sumamba sila sa Diyos. May persecution, pinagbabantaan. Huwag na kayong mangangaral. Pero ginawa ni Peter at ni John, kasama ang lahat ng mga mananampalataya, lahat sila sumamba sa Diyos. Lord, pinipigilan po kami mangaral, pero ano ba sinalangin ni Peter? Loobin niyo nawa na sa pangalan niyo, gumawa kami ng himala. Ang mga may sakit, gumaling. Ang mga pilay, lumakad. Ang mga pulang, makakita. Ang mga pipi, makapagsalita. Mga bingi, makarinig. Ang mga patay, muling mabuhay.
So, imbis na tumigil sila, they worship God. Imbis na matakot sila, lalo pa sila mas naging bold. Sabi na, Lord, pinipigilan kasi kami dahil umakan ng isang pilay. Lord, mas magpagaling ka pa ng mas marami. Ano nangyari? Because of their continuous worship, their continuous devotion to God, ang sabi ng mga talata ng Acts, yung lahat ng nadaanan ng anino ni Peter, yung may sakit, gumagaling. Nadaanan lang ng anino yun. Ganun katindi yung anointing na nilagay ng Lord sa buhay ni Peter. Pagka may sakit ka, nadaanan ka ng anino ni Peter, magaling na. Pag nadaanan kayo ng anino ko, walang mangyayari sa iyo. Hindi ako si Peter. Hindi naman ako si Peter. Di ba? Pero ibang klase. Sa panahon ng problema, dapat natuto tayong sumamba. Si Peter lang yun eh. Yan yung si Paul. Si Paul at si Silas. Acts chapter 16. Pag binasa niyo yun, kinulong sila. Dahil saan? Sa pangangaral ng ilang salita ng Diyos. Anong ginawa nila? Si Paul and Silas, one night habang nakakulong sila in chains, nakabilanggo. Pero ginawa nila, nagpuri sa Lord. Sometimes hallelujah, sometimes praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Umawit, nagpuri, sumamba sa loob ng kanilang selda. Anong nangyari? Ang ginawa ng Lord, niyanig ang selda. Nagkaroon ng paglindol. Natanggal ang kanilang mga chains, nabuksan ang pintuan, pwede na silang umalis. Yung lalaking nagbabantay sa kanila, nung makita ng bukas yung pintuan at nakakalas ang mga chains, gusto na magpakamatay. Kasi akala niya natakasan na siya ni Paul at saka ni Silas. Ang sabi sa kanya ni Paul, at saka sabi niya kanya ni Paul, huwag mong gagawin niya, andito pa kami sa loob, hindi kami tumakas. Hindi kami umalis sa aming kinalalagyan. Andito kami. Sabi ng lalaki, namangha siya sa ginawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. Sabi niya, at tanong niya ngayon, paano ba ako maliligtas? Sabi ni Paul, tanggapin mo si Jesus, ikaw at ang buong mong sambayanan, maliligtas. It's because of worshiping. May persecution, may trials, they worship, nakalas ang chains, bumukas ang prison doors, pwede na sila maging malaya. Ganun din yung nangyari kay Peter eh. Kinulong siya, sumamba sa Lord, nabuksan yung pintuan, natanggal ang chains, yun, tumakas talaga si Peter. Nakauwi siya sa kanyang pamilya. Ganun ang ginawa ng God sa kanila. Because of worship. Because of worship. There's power in worshiping. Kapag sumasamba ka sa Diyos, diyan dumarating yung pagpapala. Amen po ba? Sino naniniwala kapag sumasamba sa Diyos, dumarating yung pagpapala? So dapat po natin tandaan na kailangan natin sumamba lalo na sa panahon ng ating mga problema. Gusto ko kayo dalhin dito sa isang chapter ng Psalms. Psalms chapter 46, sabi po rito, God is a refuge and strength, always ready to help in times of trouble. Wow, sarap Lord. So we will not fear when earthquakes come and the mountains crumble into the sea. Let the oceans roar and foam. Let the mountains tremble as the waters surge. But kahit dumating ang mga dilubyo, kahit dumating ang matitinding mga sakuna, I know I am safe. Sabi nung salmista, because God is my refuge and strength, a very present help in times of trouble. Verse 4, sabi Lord, a river brings joy to the city of our God, the sacred home of the Most High. God dwells in that city, cannot be destroyed from the very break of day. God will protect it. The nations are in chaos and their kingdoms crumble. God's voice thunders and the earth melts. The Lord of heaven's armies is here among us. The God of Israel is our fortress. Verse 8. Come see the glorious works of the Lord. See how He brings destruction upon the world. He causes wars to end throughout the earth. He breaks the bow and snaps the spear. He burns the shields with fire. Verse 10. Be still and know that I am God. Ang daming nangyari. Bumagyo, lumindol,
pumutok ang mga bulkan, sabi ng mga talatang nauna. At God is my refuge and my strength, sabi ng Salmista. Nagkagera, nagkagulo, chaos ang buong mundo. Pero tumahimik. It's because of God again. Dahil sa Diyos. Paano mangyayari lahat ng ito? Sabi ng salita, verse 10. Just be still and know that I am God. Kung magulo ang mundo mo, kung magulo ang paligid mo, parang mahirap maging be still. Gusto mo, be wild. Diba? Gusto mo gusto mo kung ano nung gawin mo. Pero sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng maraming mga hindi magandang nangyayari, ang sabi lang ng salita ng Diyos, be still and know that I am God. Lagi natin tandaan, we have to remain in the presence of the Lord. Just be still. Doon tayo sa paanan ni Jesus. Doon tayo sa paanan ni God. And know that He is God. Lord, kilala kita. Ikaw ang Diyos ko. At yung kilala kong Diyos, makapangyarihan. Yung kilala kong Diyos, hindi ako kailanman pababayaan. Yung kilala kong Diyos, tumutugon ng mga panalangin ng kanyang mga anak. Yung kilala kong Diyos, nagmamahal sa akin. Yung kilala kong Diyos, nagpapagaling ng may sakit. Yung kilala kong Diyos, nakakakita. Yung kilala kong Diyos, hindi bingin. Yung kilala kong Diyos, buhay. Nagpapadama ng kanyang pagmamahal sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Sabi ng salita ng Diyos, walang nagtitiwala sa Diyos ang kailanman pinabayaan ng Diyos. Amen. Just be still. Be still and know that He is God. Worship, ibang klase. Pag sumasamba tayo, tumanaloy yung katugunan ng Diyos at nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang lampasan natin yung lahat ng ating mga pinagdaraanan, mga problema sa ating mga buhay. In trouble, may problema, merong kabigatan, merong pinagdaraanan ng mahirap na sitwasyon, then keep on worshiping. Keep on worshiping. Huwag tayong bibitaw sa pagsamba because we have to realize, be still and know that He is God. Yun ang tanging sekreto. Yun ang sususi natin upang malampasan natin itong mga bagyo ng buhay natin. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya, just to sum it up, sige boy, pakita lang. Diba? How do we overcome our trials? Sige boy. Number one, we have to know God. Diba? Know God, that He remembers you. He's about to act on His promises. Number two, we have to trust God. We wait upon the Lord. Number three, we have to worship God. Yun yung sikreto para tayo ay patuloy na i-bless ng ating Diyos. Worshiping God. So, all of this, lahat ng bagay nito, iisa lang talaga yung susi. Walang iba. It's always about God. Hindi sa akin, hindi sa tao, hindi dito, sa sarili nating karunungan, hindi rin dito, sa sarili nating lakas, o sa sarili nating galing. It's always about God. Kaya sabi ni Jeremiah, sumpain ng tao umaasa sa kanyang sariling lakas. In his sharp words, Jeremiah, cursed is the man who relies on his strength, but blessed is the man who trusts God. It's always about God. Kaya kung tayo ay mayroong problema, kung tayo man ay may mga pagsubok na pinagdaraanan, always depend upon God. Lagi tayong tumingin sa Diyos. Sabi nga ni Paul, looking unto Jesus, who is the author and the finisher